Okay, talagang kanina pinag-uusapan namin smokeless charcoal. Kahit si Ed Sarto, si Willie Delgado ay talagang nagtatanong paano magiging smokeless yung charcoal. Parang hindi masarap na barbecue pag smokeless dahil hindi mo maano yung amoy, 'di ba? So, aside from yung dati mong isang negosyo mo, dahil alam mo, naging guest na natin dito si Christopher. Yes, ko. Di ba? Tama ko. May kimchi pa yan. Yung kimchi na box. Yung samgyup in a box. Samyup in a box. And then Ngayon, the yung samyup ba, in a box, itong charcoal na ito ang gamit natin. Yan po yung gamit natin. Yan yung naka-include dun sa box. Na pwede siyang mag-sangyup mismo kahit tugo ka. So, anong source ng charcoal mo? Kahoy ba? Yung nuts, yung sanyog? Di ba? Ano ba yung source na? Yung iba kasi, ang ginagamit naman nila ay water lily. So, ikaw, ano ang material mo na ginagawa mong charcoal? Actually, kung nagsimula talaga kami sa water lily at saka Okay. sa mga hash, mga palay. So, dahil nga sa medyo maiksi ang buhay nung sa water lily natin na charcoal, in-improve namin. Nag-try kami nung sa kahoy, yung kahoy na normal na uling natin. Yung sa ipil-ipil, trinay po namin yan. Kaya lang, ganun pa rin yung output. Hindi masyado maganda yung kanyang burning time. Kasi ang hinahanap namin, yung tumatagal siya ng 3 to 5 hours. Wow. So, hanggang na-discover namin, bakit hindi natin subukan yung bao ng nyug. Ng niyog. Yung po yung pinaka-main ingredients talaga niyan ngayon. At saka yan ang pinaka-popular. Yes. Kasi nung araw, when I was young, ang ginagamit naming charcoal sa plancha, wala pang electric noon ay yung bao ng niyog na charcoal. At tumatagal talaga. Ngayon, ay parang collector's item na yung mga plancha na yun On-display na lang. Di ba? Maghanap ka nga noon na... Balik na. Kasi when I was young, yun talaga yung plancha Mga plancha. Sa ngayon, Kong, ang maganda po dito sa ating charcoal briquettes, minold natin siya na may cassava flour. Yun yung pandikit. Pandikit niya. Kasi kailangan mabind together yan. So, cassava flour is a starch that will... actually, filler yan ng mga polyvinyl acetate na glue. Yes. Pero lulutuin mo muna yan bago mo imimix dyan. Hindi po pwede yung powder. Kung hindi, lutuin mo. Yung parang gaw-gaw siguro, hindi na naabutan ni Joanna yung almirol. Yung almirol, gawa ng liwayway. Di ba? Pag plinansya mo yung yung kwelyo ng polo mo, nakakasugat yon. Matigas. Bakit? Hindi ko po talaga naabutan. Gamit yun ng mga namin, mga ninuno. Ayun. Natin. So anyway, nilagyan mo ng tawag nito cornstarch as the binder. Yes, Kasi yes. kung walang binder naman yan, sasabog yan. Apo. So, At saka hindi maganda yung pagka-mold. Madali siyang mawawasak at saka hindi tumatagal yung heating niya. At saka pag once na hindi maganda yung pagka-mold niya, kasi dapat may mayroon siyang formula. Dapat yun lang. Kasi pag once na nagkulang at nagsobra, yung kanyang ashes hindi mabubuo. Kasi pag once na makikita mo yung sa sangyupsal natin, sa mga malalaking stock, isa kami sa nagsusupply niyan, hindi siya lumilipad yung ashes. Nandun lang talaga siya, intact lang. Kung saan mo siya binaga, nandun lang siya. Kung gaano kalaki po yung ating H21. Kaya H21 siya, Kong, kasi hexagonal yung 21 diameter. okay, but yung molder mo, makina yon. Yes, Makina yon na continuous yung Yes po. labas, no? Feed ka, yung parang nagmasahe ka ng semento, tapos i-feed mo yon paglabas, ayun, briquette. Ang nga po akong dito, nag-start talaga kami nung sa mano-mano. Yung mano-manong molde namin, na kulay bilog yung aming, dahil water lily, ng pala yung aming ginagamit. Ang hirap pong tupukin na maging maging abo siya na hindi talagang wash out na abo. Na kulay puti na.
So, mahirap. So, pagkatapos namin nun, minomold namin siya into, dun sa binder din. Kasi ang ginagamit namin ng binder, hindi pa kasaba flour. Dati. Opo. Hindi pa kasaba flour ang gamit namin. Yung talagang harina na pwedeng pandikit lang talaga siya. Well, it's still kasaba, flour, kasi yun naman talaga yung ginagamit na filler ng mga polyvinyl acetate. Makikita mo yung white glue, which is water-based. Ang gamit nila dyan na filler ay gaw-gaw. Gagaw. Yun. Tapos minomold namin siya, mano-mano kami. Ang bilog kasi yung ang kikreate pa namin noon eh. Sinasalpak lang namin sa tapos pinupush namin. Pinupush na ganun. Pero ngayon makina na. Makina na. So mabilis na. Ang production namin ngayon ay sa isang araw nakaka 5,000 tons. 5,000 tons. Yes, Wow. sa isang araw. So, okay. Anong mga customer na binibigyan nyo ng charcoal? Kasi yung nagmamanufacture ng water lily, hindi raw sila nakakahabol sa demand eh. Kasi ang laki ng demand ng charcoal eh. Actually, yan po yung pinopromote talaga natin ngayon kasi eco-environment siya. Wala siyang usok. Yung tungkol naman doon kung bakit hindi ma-appreciate yung barbecue natin kapag walang usok. Ma-appreciate pa rin naman natin. Kasi ito pong si charcoal natin, kapag once natuluan niya ng sauce ng ating barbecue, may usok siya na galing sa sauce. Yun po yung magpapasarap ng ating barbecue. So, may usok dahil sa sauce. Dahil sa sauce. Yan ang mabango. Yan mabagong usok. Yan talaga yung kahit yung usok lang ay mabubusog ka na. Mabubusog ka na sa usok. Or matatakam ka. Yan. Sa sinusupply naman natin ngayon, so medyo kasi yung ating mga mga resto natin. Sa Malate, yung area natin, Makati, yung mga malalaking resto yung ating sinusupplyan. Ayun. Ito, 3 kilos po ito, no? 3 kilos po yan. Mayroon po tayong isang sako, 7.2 kilos, at saka mayroon tayong 1 kilo. Actually, normally, ang ino-order sa amin ay sako-sako po yan. Hindi po ito. Ito ay din-display na po namin yan sa mga Sanggapel store, sa Deep store, or sa mga po namin, mga ibang Okay, sa mga big supermarket kayo, nagtitinda sila ng charcoal. Dahil, like for example, iba talaga yung grilling ng charcoal compared sa gas or electric, no? Iba talaga yan. So, binibili talaga yan. Kasi may nagbibenta rin naman talaga ng mga barbecue stand. Yung iba nga, yung drum, hinahati yung drum. Tapos, yun ang lalagyan ng grill. Ayun, doon ka na magba-barbecue. At kailangan mo doon yung charcoal, syempre. So, balikan natin sa technology, no? Sinasabi mo na yung kahoy, yung water lily, ay hindi tumatagal ng 5 hours. Sabi mo 5 hours? Yes. So, ibig sabihin yung isang brisket na yan ay umaabot ng 5 oras bago maubos? Or yung 1 kilo? Hindi, siya, half kilo. Half kilo? Half kilo. Mga po yan, mga 6 to 8 na cubes. Magkano naman ang kilo? Per kilo po natin sa ngayon, 65 pesos lang po yun. 65. So, 35 pesos ang magagamit mo pag mag-barbecue ka for 5 hours. Yes. Isipin mo naman yan, kung electricity, baka mas mahal pa yung electricity. Oo. O kaya kung gas, mas mahal pa yung gas. Mahal talaga ko. So, yan, 5 mga kababayan, hours. makakasave kayo dito sa, H2O ba na H21. 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 Maglagay ka na lang ng pangalan. The charcoal that lasts. 5 hours. 5-hour charcoal. Huwag na yung H2O yan. Mga formula yan eh. So siguro, you have to come up with a brand na maganda. Yung talagang matatandaan ng tao. Yes. Diba? Tsaka ang kagandahan po, ay kayo po ba yung nakukumpara rin sa parang normal na uling lang? Yes, opo. Malaki po ang comparison sa amin eh. Kasi ang ginagawa niyan, lalo na sa presyo. Oo. Kasi ang presyo ng charcoal na isang plastic, magkano lang yun? 10 piso. Diba? Ganun lang ang presyo nun eh. Sabi na, mahal naman yan. Sabi niya, mahal, pero long lasting. Yeah. At saka maganda yung output ng ating uling. Siguro naman ako'y naniniwala dyan kasi
pag idadaan mo yan sa machine, talagang compressed yan. Yes. So kung compressed yan, compare mo sa ordinary charcoal na loose lamang, talagang mas mabilis maubos yung kanila. Ito dahil compressed ito, pag tingin mo sa volume, akala mo pareho lang yung volume, hindi. Siguro triple or 4 times yung volume ng compressed, kumpara mo sa ordinary na uling. Kaya madaling maubos yun dahil hindi yung compressed. Etong maganda sa mga event. Kung, di ba meron tayong nag-guest dito na nag-iisaw, ito dapat ang ginagamit nila. Sa event namin with the DTI, yan po ang ginagamit namin. Yung nasa plug po kanina. Yun po ang ginagamit namin talaga. Buong Laguna po yan. Okay, so yung process mo na yan ay ginagrind mo muna yung charcoal na. Yes, yes. And then after grinding it, may mixer ka, minimix mo with gawgaw. Apo. Di ba? Ganun po ang process niya. So, after mixing it with gawgaw, tsaka mo ilalagay sa Yes, 3 proseso po ang ginagamitan niya. So dito mo sa pack, mayroon naman siyang cycle of process. Nandiyan po sa pack namin kung paano siya sanggaling, paano siya ginawa, yung inuling, paano siya grenine, paano siya naging charcoal. So meron kang istorya. May narrative ka dyan. May cycle po yan. Yun ang binabayaran mo, yung narrative, hindi yung charcoal. Pero hindi ka ba naman problema ng baon ng niyog? Bao. Sa ngayon, Kong, mayroon kaming mga trainings kami. Ang ginagawa namin, may mga nag-i-invite kasi sa aming mga business owner din na namang problema sa kanila sa LGU nila na mga may-ari ng mga nyogan. Sabi na, sir, ang lumalapit sa amin ay, paano ba namin, bibili kayo ng nyog sa amin? Sabi ko, hindi na namin bibilihin yan, itatransport pa namin, papunta sa amin. Ang gagawin namin, ititrain po namin kayo dyan para maging pera nyo na po yan. So, bibigyan po namin kayo ng portable na machine na yun na mo yung starting na pagkakitaan din po ninyo. So, tinitrain po namin sila doon mismo sa LGU nila mismo. Pero alam mo ba na yung charcoal galing sa baon ng nyog, kung na-charcoal mo na yan, pagkatapos i-grind mo ng pino, alam mo bang one of the biggest buyer is Japan? Tama po. Ginagamit nilang activated carbon yan para filter sa tubig. Di ba? Or kaya pag may gumagawa ng alak, like for example, yung Jack Daniels sa US, pinipilter yan sa charcoal. Yung charcoal, yung uling. Meron pa nga akong sa mga toothpaste nga, may charcoal, Charcoal charcoal. Talagang maganda naman yan. Actually, ayan. So kapag po nagbebenta tayo ng samgyup in a box, ilang piraso po ng... Mas maliit po niyan ang ginagamit namin. May maliit kami na parang charcoal talaga na box. Ganun lang siya kanipis. Kasi para mabilis sindihan. Kasi kung ganyan ka, pang talaga yan eh. lang po, sindihan lang ng kahit lighter, phosphorus? Yes. Gagawin mo dyan, kung may lighter na kasi kasama yung box, sisindihan mo lang isang charcoal. Pag nasindihan mo ng isang charcoal, lalagay mo na dyan, kakalat na siya. Madali naman siya magkalat eh. Pwede mong ng ethyl alcohol ng konti para sindihan mo. Mabilis silab yung apoy. Food grade naman yung ethyl alcohol eh. Huwag gasolina. Kasi hindi food grade yun eh. So, kailangan food grade. Pag kumain ka, malalasahan mo yung gasolina. Tumakapit yun eh. So, eto po, nasa magkano po ito? 3 kilos. Apo, 159 pesos lang po yan. Tapos 5 hours, pwedeng ang dami na. Yung half kilo. Yung half kilo. 5 hours. Half kilo. 5 So, hours pa yan. another half kilo, that 10 hours. Ubus na yung baboy. Napagod na mag-ihaw yung Sa amin, nag-iihaw. sa namin, ay yan po nang ginagamit na namin eh. Hindi na kami nagagasol lang kami for emergency, pero panluto talaga namin yan na mismo. Christopher, bakit mo naman naisipan Yes. ng charcoal? Nagsimula. Samantalang yung main line natin ay samyup. Nauna po talaga ito, Kong. Nauna yan? Opo, nauna po yan bago yung Sangyupsal, nauna po itong business na ito. 2018 nagsimula yan.
Kasi yung isa, nagsimula yun ng 2015 pero hindi pa sanggipsal. Kaya naisipan ko, ay magsanggip na lang din ako kasi ginagamit yan sa sanggipsal. So, afterthought. Trending na nun eh. Afterthought, oh. Kasi dati, ang ginagamit namin, yung ang water lily, sabi ko ay improve natin to. Sabi ko, kasi mabenta na rin po yung water lily namin eh. Nakapack po siya. Kaya lang maraming feedback na bakit hindi maganda yung niya, yung kanyang burning time. At saka hindi ganun ka-safe. Kasi yun eh, medyo buhaghag po kasi ang pagkagawa namin nun. Hindi tulad dito na sobrang Compact. pilo at saka compact. Dahil sa Kasama. kasaba flower. Ngayon, kung titingnan mo kasi, hindi naman gaano ka-dense yung water lily. Ang nakukuha mo lang doon yung fibers niya. Yes. But it's not as dense. Kahit yung kahoy, hindi rin sing dense hindi kagaya ng bao ng nyog. Pag tiningnan mo yan, akala mo solid na solid yan. That is the explanation there kung bakit mas matagal mag-charcoal itong bao ng nyog kaysa kahoy at saka water. Depende rin sa klase ng kahoy. Kung ang gagamitin mo ay ironwood, parehong ang tagal niyan. Kasi yung ironwood masyadong mabigat, masyadong compact, at masyadong matigas. But bakit mo gagawing charcoal yan? Pwede naman gawing mesa, mas mahal. Di ba? Yung 12-seater nga na mesa, pag na-process mo na yun, umaabot ng 1 million pesos. Pag gagawin mong charcoal, magkano lang aabutin? Kikiluhin mo lang. Kikiluhin lang. Kunting uling lang ang makuha. Paano po kayo na-inspire na gumawa ng H21? Dahil doon sa nagsimula kami sa so siguro pangarap namin na magkaroon ng improvement yung aming charcoal. Dahil nga sa masyadong matrabaho po kasi yung unang ginawa namin eh. Kukunin nyo sa ilog yung water lily, ibibilad mo. Tapos pagkabilad mo, ilang araw pa yung ibibilad. Pag tag-ulan, wala pa. Diba? Wala kang charcoal. Tapos maghahanap pa kami ng additional doon, yung mga hash natin. So, masyadong matrabaho. So, ang ginawa namin, sabi ko, siyempre, probinsyano po tayo. Yung nyugan po namin, talagang normally nagbabao na po talaga kami. Yung nag-uuli na kami ng bao. Kaya, sa sobrang experimental namin, at saka mas ito na yung pinukusa namin. Kung bumili kami ng machine, at saka yun po yung aming inexperimentohan. Although marami na rin pong naggagayahan na gumawa ng ganyan, pero yan po talaga ang paano kami nagsimula din ng ganyang business. Napapansin ko na nagpa-powder din. Kasi nung binuksan ni Andres, nagpa-powder siya. Andyan. So, wala ka bang balak dagdagan ng binder? Tingin ko kasi mga nasa 10 to 15% lang yung binder mo dyan. Opo. Bali, ang kasi yan, ang mixer namin, ang formula. Kasi pag na-try na po namin nung masyadong matigas, pag masyadong matigas kasi, matagal po siya magmakot yung... Matagal sindihan. Opo, pero tatagal lalo. Tatagal naman po. Kaya lang matagal. So yung 5 hours, magiging 7 hours. Opo. Siguro dagdagan mo lang ng konti yung binder niyan kasi nag-uuling, nagpa-powder pa eh. Baka aabot ng 6 hours yan. So kung kunyari 10% to 15% lang yung nilagay mong binder, dagdagan mo ng another 5%. Tapos kailangan yung mixer mo talaga, it should be well mixed. Yung parang ribbon mixer lang yan eh. Hindi mo pwede yung mabilis na mixer kung hindi slow. Ribbon mixer. Meron ka bang ribbon mixer? Meron naman kami, Kong. Or mano-mano yung mixing niya? Meron kaming ribbon mixer, kaya lang hindi ganun kapakalaki. Kaya minsan kami. So, kailangan yung ribbon mixer mo naman, malaki-laki yung paddle. Para na sa ganun, ay talagang, alam mo, may mixer ako dyan double shaft. Nagsasalubong sila. So, pag nagsasalubong sila, mas maganda yung mix. Apo. Ngayon po ay, kasi medyo ganyan po ang pumasa sa mga resto natin. Kasi, alam mo naman sa resto ay pahirapan magpabaga. So, kailangan madalian. Pero tama na rin yon kasi baka matagal yung reorder eh.
Total, mas maganda naman yung quality niyan compared to other charcoal, okay na muna yan. Ngayon, kung may maka-invento ng medyo pareho na yung oras, dagdagan mo ng konti. Opo. Para Mag-a-adjust. from 5, magiging 6 hours 6 na. hours. So, saan po ulit tayo sir, located para sa mga hindi nakanood last Sa time? Santa Rosa, Laguna po tayo located. Sa Santa Rosa, Laguna. So, kapag umorder po nito, pwedeng online. Yes po, pwede. Message lang po sa aming FB page or sa telepono po namin, tumawag, or sa website po namin. Pwede po kayong mag-message or tumawag doon. Alam mo, yung coconut producing provinces, Quezon, number Quezon. 1. Then Palawan. Mga coconut producing yan eh. And then of course, yung province ko, the whole province of Surigao. Surigao. Including Surigao del Norte, Surigao del Sur. Ano rin yan, coconut producing. Kasi coastal yan eh. Ang coconut talaga coastal. Mas masarap yung Sabaw. yung sabaw ng buko pag along the coast. Kasi gusto nila medyo may salt yung coconut. Yung fertilizer mo ata dyan, kailangan yung asin eh. Para malasa-lasa, may taste. Mas matamis. Mas Then, you'll be surprised, no? Wow. Like for example, yung mangga, pag along the coastline, matamis. Pag inland, matabang. Mataba. Parang baliktad. So, bukod po sa charcoal, di ba online po natin nabibenta? Yes. Meron, ito po ba ay produkto ng Altera? O ng Hindi, pamilya produkto lang po po? ito ng kapak mismo. Ng kapak mismo. Apo. Okay. So, kayo po Sinong talaga kasama yung mo dyan sa kapak? Oo. Medyo marami kaming dito director eh. Pero dito sa company namin, kami kasi sa side ng distribution. Kaya kami yung nagma-market po talaga nitong products namin. Yung isang side naman, sa manufacturing side, kasama din po tayo doon. Ba, talagang Hands-on. integrated eh. Yes. From manufacturing to marketing to Distribution. end user. End user din sila eh, gumagamit eh. Opo. Di ba? Sa Samgyup. Mga future expansion for the charcoal, ano bang balak natin? Sa ngayon, direct sa amin ang ang sale or mag-inquiries. Kasi medyo marami din kasi iniiwasan kasi natin yung ating brand na hindi maano sa iba. Marami kasing din nagma-manufacture din ng briquettes at saka kami rin po, nagtitrain din kami sa mga natin. So, yung ganitong briquettes, ganitong brand na to ay sa amin lang po talaga siya mabibili. Expansion po namin, nagdi-distribute kami, makikita nyo po kami sa mga bazaar. Bukas, mag-o-open yung bazaar namin sa market. Sinong nag-organize ng bazaar na yan? DTI? Ang PhilExport po. PhilExport. Yes, Actually, private entity yan. But hindi ka pwede maka-export naman kung hindi ka dadaan sa kanila. Tama po. So, babayad ka rin eh. Mag-export ako. May mga fee yan eh. So, yun yung revenue priority. ng PhilExport. So, I'm a member of PhilExport. Member ka. So, Yes, sila na nagpo-process ng documents mo para nang sa ganun, madali ka makapag-export. Nag-export ka na ba? Sa charcoal po, nag-export na po kami ng charcoal. Saan? Germany po. Germany. Sa Japan, hindi mo nasubukan? Kasi ang hindi pa hilig kami ng mga masyado hapon ng sa mga Japan, ihaw-ihaw eh. Apo, sa Germany po ang unang export po namin last 2019 po. 2019. Direct po kasi kami. Galing doon sa manufacturing namin, diretso na po sa kanila. Tons by tons po. Okay. Sinabi mo, nabanggit mo na one of the raw materials is yung rice husk. Yes. Isa rin po yan. So, gaano katagal ang rice husk? Hindi tatagal masyado? Kapag pure rice husk, hindi siya po tatagal. Hindi At ba? saka hindi siya mag-mold ng tulad ng Parang sa uling. pag individual po na rice husk lang po talaga ang gagamitin natin sa raw material namin. Hindi po siya matutulad ng ating charcoal briquettes ng gawa sa nyug. Gawa sa bao. Okay. Yung style niya paggawa ng charcoal, talagang sinusunog nyo yan? Yes po, opo. Ano po yan eh? Hindi pyrolysis? Hindi po. Kasi pag ginawa mong pyrolysis yan, like for example, meron kang chamber no, na naka-sealed yun. Enclosed po yan. Enclosed yun. Pagkatapos yung fire mo nandito sa
Gilid. Gilid. Ngayon, ang temperature doon sa chamber na yon umaabot ng 1,500 degrees centigrade. That is when pyrolysis will start. Pagbukas mo niyan, charcoal na. Yes po, tama. Pero po. hindi natanggal yung oxygen. Yes po, kasi pag once na lumabas po ang fire at saka usok, kailangan minimal usok lang po lumalabas dyan eh. Pag lumabas po yun, magiging abo na po yan. Totoo yan. Oo, Kaya so- yung sa pyrolysis, yung recovery mo, mas madami ang recovery mo compared to yung sinusunog. Yes, yes. Kasi mayroong abo eh. Opo. So siguro ang recovery mo dyan, mga 70%. Yes po. Pero dyan, talagang sa pyrolysis, 100% yung recovery mo. Opo, opo. And the beauty of that is, pwede mong gamitin yan as part of the raw material ng fertilizer. Kasi magkakadevelop siya ng mga tiny dots na mga cells. Ibig sabihin, yung maliit na particle, may mga cells yan na pwedeng Fertilizer. pupuntahan ng mga microorganism. Yes po, yes po. So, yun ang isang Wow. pwede mo maging produkto kung ang gagamitin mo na pag-charcoal ay pyrolysis. Hindi naman mahirap eh. Paggawa ka lang ng tawag nito, circular drum. Yung medyo makapal-kapal, malaki. Tapos lagyan mo ng, pa-weldingan mo doon sa kabila ng ng steel para talagang ma-enclose. Dito naman, lagyan mo ng pangtakip na talagang i-ano mo. Then, yung fire mo nandito lang sa ang problema kasi din sa charcoal nila, paggawa ng charcoal, yung bao na mismo ang magiging fuel. Dito, gagastos ka pa ng fuel. Dahil dito sa ilalim, magkano ka ng... pwede mo rin naman makukuha ng yun, na charcoal. Di ba? But yung recovery mo, malaki. Malaki. Kailangan lang po i-secure kasi medyo sensitive po kasi ang pag-uuling natin eh. Kailangan Very secure. secure talaga. The most secure nga is through pyrolysis. Pyrolysis. Yes, sir. Ayun sa chamber. Yan ang subukan mo yan. And then pwede kang magbenta sa mga gumagawa ng fertilizer. That would be one of the raw materials. In fact, yung rice husk, isang maganda rin 'yon. I-pyrolysis mo and then sell it to them as raw materials sa fertilizer. Yes, po. Wow. Ang daming alam ni Kong about mga ganyan-ganyan, kuning-kuning. Oh. Marami siya. Alam ni Kong eh. Pyrolysis. Nagugulat na lang ako dito. So, ano po bang mga iba pa po nating produkto? Yung iba, dinala lang po namin yan. P-plug lang po namin. Bukas po, bisita po kayo sa Market. Opo. Yan. Opening po ng caravan po natin, Metro Market Caravan. Kasama po tayo doon. So, nasa supermarket po siya kung ng Metro Market. Dala po kayo doon. Marami po kayong papakulo doon. Mga libre, mga freebies po natin. Pinoy na Pinoy ang dating ng ating concept. So, puntahan natin yung ibang mga produkto. Isa-isahin mo. Ito, chili oil, no? Yes, yes. So, isa-isahin mo nga. Chili oil. So, mayroon tayong tamarindo. Siyempre, pag tamarindo, maasim po ito. Tama rin eh. Tamarind. Oh, pero maasim jam eh. Na jam. Na nilagyan mo- maasim na matamis. Nilagyan mo ng refined sugar ba? Or, Refined sugar pa. alam mo, mas magandang ilagay mo dyan, mascubado. Ayan. Yes, may mascobado din po ito eh. Oo. Yung galing sa nyog. Ito po. Ano yon? Kung galing sa niyog, ang tawag nun, coconut sugar. Coconut sugar. Yan po. Ah. At saka refined. Magkano naman yan? Ito po ay... Kano sales natin ito. Ayan, Ating pwede ba natin? ambassador. Pwede ba nating isama si Baka walang presyo yan, baka libre yan. Libre. Si Alex, So, iyan, ano yung produkto na yan? Panyero Pinoy Original Soybean Paste. Yan, panero po yan. Soybean ito po, soybean paste. paste. Kami din po Paste. nag-manufacturing. So, ito yung sapal ng Sapal ng tawag na tofu. Tofu. Tapos nilagyan nyo ng asin, Yes, nilagyan ng chili, Yes, nagiging paste. Walang tapon, Yes po. Yung sapal ito ng Oo. tofu. Tofu. Soybean Paste. Ano pa? Ano pa yung iba? Tutulungan tayo ni Ito. Okay. Ayan. Chili oil sauce. Chili oil sauce. Anong klaseng Yan. oil ang gamit natin dito? Ano po yan? Ang gamit natin dyan ay olive oil.
Aba, pinakamataas na oil, olive yes. oil. Opo. Ayan, Saka corn oil. kasama natin si Sir Matt, ang ambassador po ng... Hi, Ambassador. Sir. So, itong chili oil sauce, bakit hindi mo ito i-introduce sa mga pizza parlor? Kasi naghanap ka, pahingi nga ng hot sauce. Yes. Pero ito, tingin ko, masarap na chili oil ito. Why don't you introduce this to the pizza parlors like Shakey's Pizza or Pizza Hut? Greenwich. Dahil tingin ko masarap ito eh. Sabi yun, Mamaya. kung magmamanufacture kami ng ng naka-pouch. Kasi alam naman sa pizza industry, kailangan naka-pouch Oo, na eh. Wala yung naka-pouch. kuha-kuha na lalagay na. So ito naman, ito Tuyo po. ay bubulsa ko na ito. Dahil talagang favorite ko yung tuyo. Tuyo na. Ito naman, Magkano bangus. tuyo? Yes. Hot and spicy. So gumagawa kayo ng bangus. Only 85 pesos lang po sa tuyo. Yung 85 itong sa bangus. 200, ano po? 199 lang. Pero 199.7. 199 pero ano siya 500 grams. 500 ml. wow. ML pala. So mura yan. Ito naman oil. But pure honey po ito. Pure honey. 100% pure honey from Quezon Province. Magkano naman po? Sige po, Mike. 250 po sa dandelion honey po natin. So lahat ito ay mga healthy condiments eh. Yes. Biro mo yung honey. At least ito tunay na honey yan. Organic At saka honey yung honey na yan, hindi humihingi yan. Wala ka palit. Hindi humingi ng, bili mo nga ako ng diamond, Request. bili mo nga ako ng relos. Yun yung honey na talagang walang maintenance. Organic. Kung hindi magpapaganda sa health mo. So, dito po ulit magkano yung tamarindo? Dyan po is 180 po dyan. 180. So nagtatanong, may pandesal ba dyan? Oo. Pwede At po. 49 Para pesos masubok lang po. natin. Pero dun po sa booth namin, magkakaroon po kami ng promo dun sa kung sino po yung mga pupunta po dun. When you say promo, anong ibig sabihin ng promo? May discount Yes po. o magbibigay May discount ng po tayo sa libre? mga ano. Or titikim ng libre? Ano ba? Yes po, lahat po. Marami po tayong papribis sa kanila po. Tell our, Sige. our Invite mo viewers sila. and listeners, ano ba yung mga promo ng anong company ito? Altera Prime Altera Prime. Corporation. Sa Altera ito. Sa Altera. Hindi ito sa ano. Cap. Okay. So, tell them about the benefits. Pag nag-avail po kayo, may mga pwede po kayo magkaroon ng freebies na libreng honey. Kunwari po, bibili po kayo ng ating bangus po. May libre po kayong honey. Then yung iba po, kunwari po, may bumili po kayo ng ganito. Ng penero po natin, may libre po kayong chili oil po. Ayun. And then may mga freebies pa po tayong mga pitaka, something ganun po, mga baso ng Altera po. Ayun. Anong oras po yung natin, bazaar natin? Opening po tayo ng 10 to 7 or mall opening po. Kasi ang maaga naman po si si Metro Market 8 to 10 ang kanilang malls. Sa supermarket. Kaya supermarket po 'yan, kaya mas maaga, mas maganda po. Bukas po opening Maaga kayo kasi siguradong sold out ang Altera. I can assure you that sobrang sarap yan. May mga promos At pa. saka yung charcoal, subukan nyo. Baka mas makakatipid kayo kaysa Yes. yun ang gagamitin mo. Siguro dapat meron din kayong i-design na kalan dyan para magkakaroon ng comparison between a gas stove, a gas burner, and yan. Pag mas tipid yan, maraming bibili niyan. Di ba? Malakas to sa Kasi online. hindi mawawala sa bahay yung gas. Yes. Di ba? Opo. Kung mas mura yan, o hindi mawawala sa bahay yung charcoal. Yan. Sa charcoal, meron tayong free na 1 kilos dyan, Yes pa, meron po tayong free na free 1 dyan. kilos. Okay. So, nako, ang dami ng comments dito. Yes. So, mga comments, ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Ito ako,
Basang-basa, Chuan! Ayan, Sir Chris, talaga may hinintay ka namin. Hindi namuti ang mata ko. Lumaki lang ang eyebag namin. Ganyan namin kalab ang aming mga Pro-Pinoy idol. Good morning, Pro-Pinoy, Coach Miss Chay and Miss Joanna from Maria Lourdes Palana. Luan Chari Macabani, Monica Akitan, Leonating Heidi Roberto, Pia Argus Burgos, Santiago Lilia, Betty Burgos, Maripe Gallardo, Jacqueline Dueñas, Catherine Montano, Mike Villasia, Catherine Serrano, Jeneline Villegas, sabi ni Cassandra Valdez, sakit ng tiyan ko kay Kong Butch, sa kakatawa to. Ay, joker din po yan. Diyan din kami nagbana. Ako lang ang corny. Lenny Noidal, kakaiba for today's guest. CG na nga ako na maging guest dyan, Kong. Maria Jazz, thank you Pro Pinoy sa mga ideas at kaalaman na aming natututunan sa mga gustong magsimula na magnegosyo. Magandang idea to, lalo na sa business. Gusto ko pa rin magnegosyo ngayong taon na ito. Magandang panimula. Charmaine Torres, good morning. Try ko nga sa barbecue business namin. Ay, try nyo. Napakaganda. Nagre-reklamo yung kapitbahay namin. Amoy usok daw yung sinampay nila. Hasmin Ababan, good morning. Paano makabili niyan? Ayan, mamaya, babanggitin uli. Monica Kiyatan, interesting business ito. Sana may reseller package. For this, eco-friendly pa. Maganda ito kahit indoor barbecue party. Ang mahal na din, kaya now ng normal na uling dito sa amin. Grabe ang creativity ni Sir. Mary Jane Ocasla, magandang umaga Pro Pinoy, nakaka-amaze araw-araw, laging bago ang napapanood kong negosyo ng mga Pinoy. Aiza Vital, gusto ko na isang sako para pag matagalan talaga, isang sako nyo, aabot na isang taon yan. Raymunda Maranan, pang sosyalan yung uling kahit sa kasalan. Anong gagawin mo sa uling sa kasalan? Ashley Love, susunugin siguro yung husband. Ashley Love Ramador, sa probinsya, yan talaga ang number 1 na ginagamit ng mga tao sa pagluluto. All in one, kumbaga. Wow, ang galing naman ni Sir Christopher Bautro. Nako, ang hirap nagkiskis ng uling ng kaldero. Hasmin Badyo, good morning, sumasarap yung isda. Pag dyan mo iniyaw sa uling na yan, hindi amoy usok. Nako, subukan din natin yan. Mercy Tagopa, saan mga kabilian? Gusto ko maray, uulitin po namin mamaya. Rosalyn Toroba, magandang morning. Kahit mag-iyaw ka sa gitna ng kainan, pwede. Ayan, back to studio to, Kong Butch and Miss Joanna. At Pwede, ito si pwede. Mary Jane Ocasio. Tama po si Kong. Kung may uling, dapat may kalan na bagay na binibenta. So, kailangan teamwork yan eh. So you can compare. Para ma-compare mo, magkano bang gagastusin ko sa gas? Magkano magagastos ko sa uling? Kung sinasabi mong 5 hours yan, yung uling na yan, eh di talagang matipid yan. Yes. Yes po. So, magpagawa ka na lang ng kalan na. May kalan tayo, no, yung bilog. Yes po. May kalan kami na binibenta. Simento lang naman yan eh. Simento tapos may butas dyan. Lagay mo yung uling doon. Tapos sa ibaba doon, tanggalin mo yung uling. Yes. Meron kaming kalan kong na pwede na rin siya lang parang style sangyupsal na rin. O parang set. Sakit. Gawin mong set. Sabi, bibili kami ng uling. Saan mo gagamitin yung uling? Pag tagapagluto namin, fried fish or sinigang. Ito yung kalan. Pang barbecue, alam mo, may mga barbecue, na yan, stand eh. So, bibili para sa barbecue. Pero sa pagluto sa bahay, that is another story. Yes. Pwede mong Market. ma-explore yan. Malay mo, lahat gusto na mag-uling kasi tumataas yung presyo ng gas eh. Yes. Di Totoo ba? yan. Magkano na ngayon yung gas? Ang mahal na eh. 900 At saka plus. kung mataas na rin po ang presyo ng normal na uling. 900? Opo. Yes, Kong. Ang gas? Gas. O magkano isang sako? Ang isang sako po nito ay nasa 700 pesos na. 700. Baka 2 buwan yun. Oo. May sinasabi po kayo na sa comment section, yung uling daw po kasi na normal, iba yung amoy, kapit ng amoy sa damit. Sa inyo naman po, walang ganon. Wala po, kasi wala Okay. siyang usok, walang spark, walang amoy, at saka Odorless talaga. odorless talaga siya. Pwede sa Hindi kondo. masarap pag walang amoy. Mas masarap talaga pag may amoy. Pag tinuluan mo, tapos barbecue yung amoy. Heaven. Heaven. Okay. Mapapakain. Ayan, para naman ibigay ang pwedeng manalo sa ating hulaan mo ang kapital ko, nagbabalik si Andres Bonifacio Jr. From more than 700 viewers ngayong araw na to, ang ating lucky caller para hulaan kung magkano ang ginamit
ginamit na kapital ni Sir Christopher. Heto na, from Tandang Sora, Quezon City, Maria Jazz! Good morning, Maria. Hello po. Ayan! Okay, Maria! Sa tingin mo, magkano ang kapital na ginamit ni Sir Christopher sa kanyang uling business H21 Charcoal Briquette? 5,000 ko. 5,000. 5,000! Makuha niya kaya ang 600 pesos? Itanong na na, Miss Joanna! Sir Christopher, magkano ang naging puhunan? Ang puhunan talaga natin ito sa simula ay 10,000 pesos. Nako! Sayang! Kinulang ka! Kaya naman bukas, 800 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Capital ko. Back to Studio 2, mag-iihaw lang ako. May comment dito si Mary Jane Hoscala. Sir Andres, ba't ganun yung mata mo? Wala po ba kayong tulog? Ganap na ganap lang po. In character po si Andres Bonifacio. Alam mo, ang uling na ito ay pwede rin pang makeup. Kaya nag-makeup si Dito lang. Si Andres, gamit ay uling. Uling. Diba? Kaya tingnan mo, ang bilis na wala. Bakit? Sinunog na, smokeless. So, Iyan. Maraming salamat sa mga pro-P netizens nating tumutok na naman. 700 plus. Kayo po, baka may gusto pa po kayong sabihin or invite? Batiin? Or meron ba kayong i-greet? Yes. I-greet mo yung mga partners mo dito sa uling. Ikaw, Ambassador, may mga i-greet ka ba? Deleted happy birthday po kay Cecilia po. Happy birthday! Cecilia. Sino si Cecilia sa buhay mo? HR po namin. Okay. Okay po. Okay, sige. Safe. HR, happy birthday po. Ayan. Plug ko lang po ulit yung sa Bazaar. So, Metro Market Bazaar, Caravan, sa market area. Sa harap po kami ng mismong supermarket ng market mismo. So, dalaw po kayo doon. Isang buwan po kami nandoon. Wow! So, Isang buwan. start January 12 to February 11. Dalaw po kayo doon. Ilan ang participants niyan? Medyo marami kaming marami kaming participants. So most of you are members of PhilExport. Yes. And yung mga members ng PhilExport, ilan sa inyo ang nag-e-export na? Sabagay, hindi ka naman maging member kung hindi ka hindi ka nag-e-export. Di ba? Yes. May stall number po ba para dediretso sila? Makikita niyo po yung logo sa likod ko. Mayroong mga logo po doon sa mismong booth namin. Maganda pong style po yan. Kailangan talaga magtanong si Joanna kasi smokeless eh. Yes. Buti kung may smoke yan na parang Indian na communication. Gagano na ako. Nung araw kasi, yung communication, ngayon cellphone na, di ba? Apo. Text na lang. Nung araw, usok. Usok. Kaya, kung yan na-invento mo panahon ng Indian, pana ang abutin mo. Smokeless kayo? Kasi yung Indian, lalagyan nila yung tapos biglang kukunin, yan, mag-i-smoke na. Sabihin, I love you. Sasagot naman doon sa kabila, I don't love you. Mag-aaway sa smoke. Okay. So, yung ano po ba natin, yung pwesto po ba natin, mag-i-stay lang hanggang whole month? Yes. Yun Apo. lang. Mag-i-stay po siya. Ayan. Batiin niyo po. Baka may mabati pa kayo. Ayun, sa mga thank you so much sa sa PhilExport na binigay sa amin opportunity for this event sa Market. And then yung mga staff ko po dyan sa office, si Ivans, Ivan Swartz na yan. Yung mga masisipag po namin, no? Si Casey, si Irene, yung ating sa event organizer. Si Maria Cecilia. Maria Cecilia na kahapon po kasi kung medyo birthday kasi Birthday niya. niya po. I-greet mo, happy birthday! Yung aking bulaklak, alagaan mo. May stand yun. And kay Ma'am Peachy rin po na nasa bahay. Hello po. Ayan. And by the way, sino mga bagong officers ng PhilExport? Sa ngayon po ay medyo siyempre sa dami po hindi ko masyado kilala isa-isa yung ating Pero yung presidente natin ng PhilExport, hindi nakalimutan ko yung may mga kaibigan naman tayo kasi dyan. Like si June Ortiz, baka nandyan din yan.
ang opisina nila nasa Rojas Boulevard. Yes, yes. Nasa Yung dulo. exports. Hindi ka pwede like when we used to export mangoes, kailangan pupunta ka roon para kumuha ka ng magbayad ka pala for export fee. Ngayon yata mas madali na kung may malaking- sumasagot na sa inquiry sa online. Hindi, kahit Email. noon naman online, but you have to go there to pay. Ayan. Yung promo po ba, isang buwan din magtatakbo? Yes, isang buwan din po yan. Aba. Kaya lahat ng mga pupunta doon sa booth ay ano lang po kayo? Dalaw na kayo. lang po kayo. Marami pong opportunity doon na matikman po yung ating mga produkto. Ayan. Andres, sabi ni Carmela, make-up pala yun. Sumagot naman si Monica Kiatan, organic makeup yan, Sir Andres Bonifacio. Pure organic. Pure organic. Di daw niya agad kasi na-gets yung paglalagay ng uli. Ayan, maraming salamat po, Sir and Ambassador Matt. Ayan. Thank you so much, Ma'am Joanne, at saka sa Kongwats. Thank you po. Okay, thank you very much. At I hope that you enjoyed our show today. Dahil bukod sa uling, mayroon pa tayong sardines. Tamarind. Bango sardines, may tamarind. Ito, ngayon ko lang nalaman na pwedeng yung sapal ng soya ay pwedeng gawin palang sauce. Yes. Panero, Pinoy Original Soybean Paste. Pwedeng ang ulam to eh. Ulam po yan talaga. Diba? Sauce, ulam, yan. Pwedeng di ba? Kasi ang soya kasi protein. So kung wala kang karne dahil mahal yung karne, ito na. Yan na. Protein. Soy. Naimbento ko po yan kung dahil sa isang gyupsal namin, bumibili pa kami ng sauce, yung samjang yun. Korean. Yung masarap na sauce. Opo, yung Korean, samjang, gochujang ba yun? Yan. Bumibili kami noon. Sabi ko, ba't hindi tayo gumawa ng sarili natin sauce? Ayun ang ibibigay natin sa mga customer. Which is ito po yun. Okay. So yung process naman yan, ibabad mo muna yung soybeans 24 hours. After that, iga-grind mo. May grinder ka, di ba? Opo. So, ang lalabas niyan, may milk, merong sapal. Yung milk, Gagawin yung parang soya milk. so ginagawa sa yung sapal, ito yan. Yeah. So, kailangan ipino mo pa yan ng konti. Yes, biniblend pa namin yan ng talagang pinong-pino. Pinong-pino na yan. Kasi yung lumalabas nun para sapa lang yun. Yan. So, kita mo, walang tapon. Isipin mo, mas mahal pa ito kasi yung sapal, binibenta na lang nila ng 5 pesos, 8 pesos. Yung mga gumagawa ng ng taho. Pero kung gagawin ganito, magkano ang benta nito? 500 ml ba ito? 350? Magkano ito? Ano lang po yan 125 pesos lang po yan. Isipin mo, 5 pesos, 1 kilo. Ito, 25 pesos. 125 kilos, 350 ml. Simple lang naman lutuin yan. May ulam Kumuha ka ka na. ng sili, kumuha ka ng oil, para medyo class olive oil ang gamitin mo. Yes. Di ba? Yun. That's it, baby. May ulam Lagyan mo na. ng garlic. Laban na yan. May sausawan ka na. ulam. Asin. Kunting asukal ng Laban. konti. Ayan. Laban na yan. Laban na yan. Mamaya kainin natin. Hindi pala tayo nakadala ng chicken pastil. Yun yung aming best seller. Bestseller. Yung Chicken pastil po namin. chicken pastel. Pwede ka naman magpadala rito at babayaran Next namin episode, yes. para matikman, 'di ba? Pero sa ngayon, ang dami natin titikman, Yes. 'di ba? Yung tuyo, nako, walang aagaw sa akin ng tuyo. May pangalan na ni Kong. Ayan, maraming salamat po ulit. Salamat po, Ma'am Joanne. Hanggang sa susunod. Thank you, Mr. Ambassador, Man. the young ambassador. Thank you po, Kong. Christopher, thank you very much. Thank you so much. Okay, and Magkakano po kayo? sa ating mga viewers, Ito po siya. Yan. and listeners, thank you very much for listening and viewing our show. Yes. At Joanna, ano masasabi mo? Naway aming napagdingas ang inyong mga pagnanasa na makapagsimula ng inyong sariling negosyo sa inspirasyon ng pagkakakitaan sa kwentong dala ng Eco Premium
charcoal ng Capac Resource Distribution Corporation. Bukas tuloy-tuloy tayo sa ating Black Week Nego Success Stories, kaya't samahan nyo kaming muli sa isa na namang Nego Inspiring Success Story. Ako pong muli, si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butz Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at technique sa pagnenegosyo. Ito, marami tayong naman napulot na Yes. technique eh. Imagine mo, pati gaw-gaw, uling na. Lagi ninyo kami samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy!